Totoo po, maraming dahilan para magpuri, magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya yung patuloy kumikilos sa ating mga buhay. And salamat sa blessed opportunity to pray with God's people and of course to be able to study His Word. Kung natatandaan niyo po, paano nagpakilala si Apostol Pablo ng kanyang sarili sa 1 Timothy 1:15. You remember that verse? Ang kanyang pakilala, bagamat siya ay isa sa mga ginamit ng Panginoon, pero ang sabi dun sa 1 Timothy 1:15, if you remember, sabi niya, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Sa NLT, yung phrase na yun, I am the worst of them all. So, ito yung larawan ng isang tao na nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, bagamat siya ay napakarumi. And alam naman natin ang background ni Apostle Paul kung paano siyang nag-usig sa mga Kristiyano at kung paano kinalaban niya ang Panginoon noong una. Pero binago siya ng Panginoon. Now, in the Old Testament, merong halos kapareho or masasabi nating counterpart. And probably kapag nakita natin yung buhay ng lalaking ito, pwede nating masabi siguro in a certain degree, pwedeng mas malala pa kay Saulo. Bakit? Sapagkat siya yung nasa kapangyarihan at that time, so magagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. And we're talking about King Manasseh. Kaya sa pag-aaral po natin ito, makikita natin ang masaganang biyaya ng Diyos sa isang malaking makasalanan. God's abounding grace to a great sinner. At mananalangin po muna tayo before we go to His Word. Almighty Father, purihin po ang inyong pangalan sapagkat patuloy kayo nagpapahayag ng inyong sarili sa amin. Bagamat totoo, Panginoon, marami sa amin ay hindi nakikita ang aming buhay sa mga nakaraan kung paano madalas namin kayong ino-offend at madalas kami lumalabag sa inyong mga kautusan. And yet, dahil sa inyong awa, ay nagpahayag kayo sa amin. At ngayon nakikita namin na dahil lamang sa inyo, kaya kami nagkaroon ng anumang pagbabago sa aming buhay at pag-asa. At nawa, matuto rin kami, Panginoon, sa buhay ng haring ito upang makita namin muli ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang kami, kundi marahil ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at ang aming society as a whole. We pray, O Lord, that you would work and speak to us even at this particular time and to use your servant, O Lord, to be able to proclaim your word with faithfulness. We thank you and praise you in the Lord Jesus' name. Amen. Ang pag-aaralan po natin matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 33. At ang 2 Chronicles actually ay kaparallel siya ng 2 Kings 21. Pero titingnan po natin ng 2 Chronicles chapter 33 sapagat mas detalyadong ipinapahayag ang mga pangyayari dito in verses 1 to 20. Mapapansin niyo po, no? In this chapter, 2 Chronicles 33, simulan natin sa verse number 1. Ang pagkakabanggit, Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem. Pasinin nyo, no? Napakalaking pribilehiyo na maging hari sa isang napakabatang edad at a very young age. At 12 years old, maral kahit sa panahon nila at panahon natin ng mga karamihan ng mga bata, naglalaro pa yan. Wala pang iniisip na seryoso sa buhay. Pero naitalaga siya bilang hari na napakalaking responsibilidad para sa kanyang age. At yun po ang kaibahan ng monarchy, yung pagkakaroon ng hari compared sa ating democracy, tayo bumoboto. Diba? Pero in a monarchy, kung sino yung kasunod nung nasa trono, siya ang papalit. At sa maagang edad, inilagay siya sa isang malaking responsibilidad at hindi lamang maaga, pero mahaba ang kanyang pamumuno. Mapapasin niyo, nakalagay doon, 55 years siyang namuno. So, sa isang mabuting leader, napakarami mong pwedeng gawin para sa
kapakanan ng taumbayan. Kaso hindi ganun siya nung siya ang naging hari. Isa siya, kung tutuusin, sa pinakamasamang hari ng kaharian ng Juda. Kaya, ang kabanatang ito, pwede na nating hatiin sa dalawa. Una, ang kasamaan ng haring ito, or the king's wickedness, from verses 2 to 9. At pangalawa, from verses 10 to 16, ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng haring ito at ang mga pagbabagong naganap pagkatapos. God's work in the life of this king and the changes that happen. Tingnan natin yung unang bahaging ito sa verses 2 to 9, the king's wickedness. Ano sabi sa verse number 2? Pagkatapos niyang maging hari, and of course, it took time for him to adjust to that role. Pero ang sabi doon, but he did evil in the sight of the Lord, according to the abominations of the nations, whom the Lord had cast out before the children of Israel. Parang sinadya niya na mabuhay sa kasamaan. Now, tanda natin, ang kanyang ama na hari was King Hezekiah, who was a good king, mabuti. Ang kanyang ama may takot sa Diyos. Pero ang sumunod na haring itong si Manasa, na pinili niya na mabuhay sa kasamaan ayon daw sa mga bagay na karumal-dumal na ginagawa ng mga bansang nakapaligid sa kanila, yung mga walang pagkakilala sa Diyos. At ito yung mga bagay mismo na nagbabala ang Diyos sa Israel bago pa dumating ang mga haring ito. In fact, centuries before, sa Deuteronomy 18, ito yung babala ng Diyos na huwag nilang gagawin. Sabi sa Deuteronomy 18, 9 hanggang 12, etong paalala ng Diyos sa bansang Israel at that time, when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. Alam ng Diyos, dahil ang bansang Israel ay pinipili niya para sa kanyang sarili, ang karamihan ng mga bansa walang pagkakilala sa Diyos, ang mga ginagawa nila, kinamumuyan ng Diyos. Huwag niyong gagayahin. Sabi sa verse 10, there shall not be found among you anyone who, ano daw? Una, makes his son or his daughter pass through the fire. Practice ito ng mga pagans. Ang kanilang mga anak iaalay sa Diyos-Diyosan, susunugin. Huwag niyong gagawin yon. Pangalawa, huwag silang gagawa ng mga salamangka. Sabi doon, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer. And in verse 11, one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Ito ang ginagawa ng kaaway para ang tao ilayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon at that time, huwag niyong gagayahin yung ginagawa ng mga bansa na sa kapangyarihan ng kaaway. Huwag na huwag. At ano daw ang nararamdaman ng Diyos sa mga gumagawa nun? Sabi dun sa verse number 12 of Deuteronomy 18, for all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Dahil karumal-dumal sa harapan ng Diyos, tinataboy sila ng Diyos, kaya pinaalis sila sa lupang ipinangako ng Diyos para huwag mahawa ang bansang Israel. Ang problema, ito mismo yung mga bagay na ayaw ng Diyos na ginawa nila. Lalo na sa panahon nitong si King Manasseh. Isipin nyo, kung gagawa na rin tayo ng mga bagay, lalo na may gusto tayong gayahin, siguraduhin natin, huwag natin ginagaya yung ginagawa ng marami na masama sa harapan ng Diyos. Hindi yun ang batayan. Kung maraming gumagawa, gagayahin natin. Kaya mahalagang matuto sa salita ng Diyos, mahalagang malaman natin ano ba ang gusto ng Diyos. Huwag nating tutularan, kahit sabihin pa, gusto nila, huwag nating gagawin. Pero ito mismo yung ginawa ni King Manasseh. Sabi sa, babalik ako sa ating text sa 2 Chronicles 33, and this time in verse 3, anong kanyang ginawa? For he rebuilt the high places which Hezekiah, his father, had broken down. Sinira na ng kanyang ama
dahil nga may takot sa Diyos, yung mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang ginawa niya, hindi niya gusto yung ginawa ng tatay niya, ibinalik niya yung mga matataas na lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang sabi doon, he raised up altars for the Baals and made wooden images, and he worshiped all the hosts of heaven and served them. Yung mga host of heaven na binabanggit, ito yung mga Diyosa ng mga Assyrians, the gods of the Assyrians. Ang description ng isang commentator, bagamat masamang hari itong si King Ahab, kung natatandaan nyo, during the time ni Elijah, pero hindi siya kahit kailan tumingin sa kalangitan sa mga Diyos-Diyosa nila. Pero itong si Manasseh, yun mismo ang kanyang ginawa. Sabi sa verse number 4, para bang hindi pa sapat yung kasamang yon, ano pang ginawa niya? Sabi sa verse 4, he also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. Sadya ang kanyang pagre-rebelde at paghamak sa Diyos. Bakit? Kung saan ba naman pwedeng magtayo ng mga Diyos-Diyosan at maglagay, doon pa mismo sa loob ng tahanan ng Diyos, para bang sa sobrang kasamaan niya, hinahamon niya ang Diyos. At ang sabi sa verses 5 tsaka 7, doon niya nilagay kahit yung mga ginawa niya mga Diyos-Diyosan. Talagang ang tao, makikita niyo ang kasamaan ng puso. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng isang tao pag pinabayaan tayo ng Diyos sa ating kasamaan. At yun, pinagagawa niya. Sabi sa verse 6, also, he caused his sons to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Yung anak niya mismo, yung mga anak na lalaki niya, pinadaan niya sa apoy, sinunog niya, just to be able to offer to the Canaanite god Molech. At siya yung Diyos kung kanino inaalay ang mga bata, sinusunog. Kaya nga parang itsura daw, merong nakaganong kamay, tapos sa ilalim may apoy, dun ilalatag yung anak. Hindi ko ma-imagine bilang tatay, para magawa mo sa anak mo yun, ibig sabihin talagang sobrang baluktot na ang kaisipan at napakasama na ng puso. At sabi doon, he practiced soothsaying, used witchcraft and sorcery, and consulted mediums and spiritists. Siya mismo, gusto niyang gawin yung pinagbawal ng Diyos. Para bang ini-invite niya yung mga demonic spirits, satanic influence, na nabasa natin sa Deuteronomy 18:10, pinagbabawal ng Diyos. Ano ang paglalarawan sa kanya? Pinagpapatuloy, he did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. Hindi lang konting kasamaan, sobrang kasamaan para galitin ang Diyos. At yun yung term natin na talaga namang sukdulan na. Sino pa bang masasama sa ganun? Harap-harapan, talagang wala ng kahiyan pagdating sa kasamaan. At kapag ang tao nabuhay sa ganung kasamaan, hindi siya makokontentong siya lang. Gusto niya pati yung iba. Sabi sa verse 9, so Manasseh seduced Judah and the inhabitants of Jerusalem to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Imagine, siyang hari. Kaya napakahalaga talaga na yung ating mga leaders may takot sa Diyos. Whether we like it or not, kapag nagkaroon ka ng leader na walang takot sa Diyos, damay ang buong sambayanan. And in the same way, tingnan niya, gusto niya pati yung mga tao magkasala at hindi lang basta kagaya ng mga kasalanan ng mga walang pagkakilala sa Diyos, higit pa sa mga pinagagagawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Isipin niyo ganong klase ng buhay na mas masahol ka pa sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Napakamiserableng klase ng buhay. Pero hindi papayagan ng Diyos na magpatuloy yun hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. Bakit? Gagawa ang Diyos. At dito, yung ikalawang bahagi, ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng haring ito. Notice verse number 10. Sa Diyos kailangan manggaling ang pagbabago. Sabi sa verse 10, and the Lord spoke to Manasseh
and to His people. Biyaya na lang ng Diyos at awa na lang ng Diyos para mangusap pa siya sa napakasamang haring to. Kung tayo yan, siguro sabihin natin, bahala ka. Hanggang ikamatay mo na yan, hahatulang ka ng Diyos. Naawa sa Kanya ang Diyos, nangusap sa Kanya ang Diyos. At tanda natin, dahil biyaya to ng Diyos, walang obligasyon ng Diyos na gawin to. Pwede niyang hatulan agad ang haring ito Pero nangusap siya sa haring ito. At sa bayan. Pero pasinin niyo ang reaksyon nila. Yung hari at yung bayan. But they would not listen. Palagay niyo, madali ba sa tao na makinig sa Diyos? Hindi natural sa tao na makinig sa Diyos. Marami nagkukuna ako na rin nakikinig. Hindi naman totoo na nakikinig sa Diyos. Malayo ang isip, malayo ang puso. At yun talaga ang tendency natin bilang makasalanan. Lalayo tayo sa Diyos na pinakamabuti sa lahat. Mas papakinggan natin ang iba kesa ang salita ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Naaawa nga ang Diyos, nagkaroon ng biyaya ang Diyos, hindi pinayagan ng Diyos. Ano pang ginawa ng Diyos? Sa verse 11, therefore, the Lord brought upon them the captains of the army of the king of Assyria, who took Manasseh with hooks. Nagpadala ang Diyos ng kalaban. Tandaan niyo sa kasaysayan ng Israel, kadalasan, pag gusto niyang ipakita ang galit niya, magpapadala ang Diyos ng mga kalaban. At this time, the army of the king of Assyria. Nung binabanggit yan, who took Manasseh with hooks. Alam niyo bang nasa margin ng Bible ko, yung tinatawag na hooks, nose hooks sa ilong. At yan bilang alipin. At sabi doon, bound him with bronze fetters. Nilagyan siya ng chains, mga kadena. And carried him off to Babylon. Doon siya dadalhin kasama ang mga ibang kababayan niya sa lugar na hindi nila mag-hari. For the longest time, nabuhay siya bilang hari na may title at honor. Tatanggalin ng Diyos sa kanya yun. At siya ay maninirahan sa ibang lugar. At yun nga mismo ang katotohanan. Gagamitin ng Diyos ang mga kahirapan at mga sakit sa buhay para gisingin ng mga tao. Para bang kailangan ng tao, lalo na yung sobrang lalim na sa kasamaan, para magising. Yun. Lalo na pagdating sa kanilang relasyon sa Diyos, sino ba ang Diyos? Kung gaya ng Diyos gawin yan sa mga unbelievers, kaya din ng Diyos gawin kahit sa mga nagsasabing Kristiyano. Kasi kahit Kristiyano na tayo, may mga pagkakataon nakakalimot din tayo sa Diyos May mga pagkakataon hindi siya ang una sa buhay natin di ba natatandaan nyo si David mismo nagsabi in Psalm 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Bago ako magkaroon ng sakit, bago siya masaktan, lumalayo siya. Pero ngayon, iniingatan ko na ang inyong mga sakit. Ibig sabihin, pinadaan siya ng Diyos sa napakatinding pagsubok para maalala niya, kailangan ko ang Diyos. At kung ang tao hindi makikinig sa Diyos sa malumanay na pangungusap ng Diyos, kailangan mas matinding hagupit. Padadaanin tayo ng Diyos sa bagyo. Sa 2 Chronicles 33, as we continue, in verses 12 to 13, especially the first part, tatlong bagay na naganap. Anong sabi doon? Now when he was in affliction, he implored the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers and prayed to him. Nung dumadaan siya sa matinding pagsubok, nagmakaawa siya sa Diyos. Hinanap niya ang Panginoon. Muli, kinikilala niya na ang Diyos. Pangalawa, nagkaroon siya ng pagpapakumbaba at kailangan talagang ibagsak ng Diyos ang tao na napakayabang. Diba? Kasi feeling niya hindi siya matatanggal sa posisyon. Feeling niya magagawa niya kahit anong gusto niya. Hindi. At natuto siyang manalangin.
yung totoong pananalangin. Question, when was the last time you truly prayed? Yung talagang nanalangin ka ng nananabik sa Diyos. Yung talagang ang puso mo, gustong-gustong lumapit sa Panginoon. Kung kailangan umiyak ka sa Panginoon, o inilalahad mo lahat dahil kailangan mo siya. Kailangan gisingin tayo ng Diyos to be able to come to that point. At dahil ginawa ng Diyos sa Kanya, at tumugon siya sa pagkilos ng Diyos, ito naman ang ginawa ng Diyos. From verse 13, especially the second part, God's response. Anong ginawa ng Diyos? And He received his entreaty, heard his supplication, and brought him back to Jerusalem into His kingdom. Tinanggap ng Diyos ang kanyang mga pagmamakaawa. Tinanggap ng Diyos ang kanyang kahilingan. At pangatlo, ibinalik siya ng Diyos sa kanyang bayan para muling maghari. Pwede siyang namatay sa Babylon. Pwedeng yun ang kanyang katapusan, pero hindi. Binalik pa siya ng Diyos. Naawa ang Diyos sa kanya. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. At dun nagkaroon ng great realization itong si King Manasseh. Ano yung na-realize niya? Sabi sa verse 13, the last part, then Manasseh knew that the Lord was God. Doon niya nalaman na ang Panginoon ang totoong Diyos. Kailangan maging personal yun na magpakilala ang Diyos sa atin sa kanyang paraan at makita natin wala ng ibang Diyos. Kasi pwedeng meron tayong head knowledge, alam natin sa isip, pero wala siyang dating sa buhay natin o hindi siya mahalaga sa ating puso. Doon niya lang na-realize, totoo pala ang Panginoon ng Diyos. At yun ang kanyang paraan para magpakilala sa taong ito. Now remember, kapag kumikilos ang Diyos sa buhay natin, huwag tayong magmatigas ng puso. Kapag nangungusap siya at sinasabi niyang, manalangin ka, may urgency, or to be able to read the word, bagbasa ng salita, gawin natin. Bakit? Napakahalaga nun. Di ba, minsan may mga pagkakataon, gigisingin tayo ng Diyos sa madaling araw. What do we do? Do we take the time to truly seek God? Ang pangako ng Panginoon, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pangako ng Diyos yan. Pag hinanap daw natin siya, masusumpungan natin siya kapag hinanap natin siya ng buong puso. Yun ang gusto ng Diyos, yung buong puso natin. Hindi lang kalakalahati, kapatid. At makikita natin pagkatapos nun, nagkaroon ng totoong pagbabago sa buhay niya. Ito yung tinatawag nating the fruits of repentance. At bunga ng totoong pananampalataya at pagsisisi. Anong nangyari? Gusto niya nang protektahan yung kanyang syudad. Sabi sa verse 14, after this, he built a wall outside the city of David on the west side of Gihon in the valley as far as the entrance of the fish gate, and it enclosed Ophel, and he raised it to a very great height. Then he put military captains in all the fortified cities of Judah. Ibig sabihin, dati wala lang sa kanya kahit wala silang pader o sira. Tandaan nyo, napakahalaga doon dahil protection yan sa kanila mula sa kaaway. Ngayon, nagmalasakit siya sa bayan at sa mga tao. Pinatayo niya at naglagay ng mga sundalo doon. Ayaw niya nang mapasok sila ng kalaban. Pangalawa, tinanggal niya yung mismong mga bagay na ayaw ng Diyos. Sabi sa verse 15, he took away the foreign gods and the idol from the house of the Lord, and all the altars that he had built in the mount of the house of the Lord and in Jerusalem, and he cast them out of the city. Yung dati-dati na masaya siyang ginagawang mga Diyos-Diyosan,
at nilagay sa tahanan ng Panginoon, naisip niya ayaw ng Diyos, pinatanggal niya. Inalis niya doon. Why? Gusto niya ng parangalan ng Diyos. Gusto niya na malugod ang Diyos at sundin ang Diyos. Napakalaking pagbabago nito. At pangatlo, nakita natin, dahil nga ang puso nga niya ay kumikilala sa Diyos at sumasamba sa Diyos, sabi sa verse 16, He also repaired the altar of the Lord, sacrificed peace offerings and thank offerings on it, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel. Nasira ang altar ng Panginoon, yung lugar ng pagsamba. Pinatayo niya ngayon. At siya mismo nag-alay sa Panginoon, nagpasalamat sa Diyos, at ang utos niya, ang buong bayan mismo ay lumapit at maglingkod sa Diyos. Hindi lang pansarili, pero gusto niya ang lahat gawin. Gusto niya magkaroon ng national revival. Pwede lang. Sabi ko nga, kaya nga, napakasarap kapag ang mga pinuno natin talagang may takot sa Diyos. Dahil kapag totoong may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos, gusto rin nilang gawin yung pinakamabuti na nais ng Diyos para sa kapakanan ng bayan. Susunod yun. Ano ang naging resulta ng lahat ng pagbabago? Sabi sa verse 7, Nevertheless, the people did still sacrifice on the high places, but only to the Lord their God. There was a compromise. Oo, gusto na naming sumamba sa Diyos, pero sa mga lugar na dati ginagamit nila para sa pagsamba sa Diyos. Pwede nga rin daw, may dalawang klase ng mataas na lugar, yung ginamit sa Diyos-Diyosan at meron para sa Panginoon. Hindi na ito yung supposed to be malinaw mula sa salita ng Diyos na lugar kung saan sasabayin ng Diyos. Labas na ito sa templo. So, again, there was a compromise. Nasa gitna sila ngayon. At marahil may mga pagbabago, and again, with the good intentions, pero hindi pa buong buo. Now remember, it takes time to really change. Hindi bigla-biglaan yan. At you cannot immediately say, uy, bigla na lang everything. Nagagawa niya ng tama. No. For others, it takes time. Sabi ng isang commentator, ang kanyang pangalan is si Payne. Sabi niya, half a century of paganism could not be counteracted by half a dozen years of reform. Kung napakatagal ba naman ng panahon, for example, in this case, binabanggit niya, almost 50 years na pagsamba sa Diyos-Diyosan, palagay mo, sa ilang taon lang, bigla-biglang bababago lahat. Hindi ganoon kadali. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng marami, gagamitin ko na lang ang buhay ko kung paano ko gusto. Tapos sa kahuli-hulihan, tsaka ako magbabago, magsisisi at magbabagong buhay. It doesn't work that way. Although, totoong may pag-asa kahit sa sinasabi nating 11th hour sa huling sandali, just like the thief on the cross, kahit bago sa kamatayan, pwedeng magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang. Pero, yung buhay na isinabuhay natin, sipin nyo yung napakaraming taon ng paglayo sa Diyos. Hindi siya ganun kadali na everything else will immediately turn around. Mas mabuti na ngayon. Lalo sa panahon ng iyong kabataan, hanapin mo na siya. At magseryoso ka na sa Diyos at ibigay mo na kung anong meron ka sa iyong buhay, sa iyong kalakasan, sa anong meron ka sa iyong pag-iisip, i-commit mo na sarili mo, ang iyong pamilya para sa Diyos, hindi na yung on and off. Hindi yung uurong sulong, hindi yung di mo malaman talaga bang tagasunod ng Diyos o hindi. It's better to decide right now to be a follower of God and use the rest of your life for Him. Huwag na natin gamitin ang buhay natin na parang masasayang. No. Again,
there can be forgiveness from God. Pero may nag-illustrate, para daw yung isang kahoy, kapag naapuyan, pwede mong mapatay yung apoy, pero meron pa rin siyang scar na matitira. Meron pa rin remains. At pwedeng meron din na epekto sa buhay. Sabi ni Jim Campbell Morgan, while repentance of personal sin brings ready forgiveness, the influence of sin is terribly likely to abide. Personal, totoo, alam mong pinatawad ka ng Diyos at anak ka ng Diyos, wala nang pinakamasaya. Pero, yung epekto niyan, it can even last generations. Just like what happened to them. So, wag nating balya-balain at makita natin ang kasalanan kinamumuyan ng Diyos in whatever form that is. Maging seryoso tayo sa pagsunod sa Diyos na may kabanalan. The last part would be the death of this king. Ano na nangyari nung namatay itong si King Manasseh in verses 18 to 20? Now the rest of the acts of Manasseh, his prayer to his God, and the words of the seers who spoke to him in the name of the Lord God of Israel, indeed they are written in the book of the kings of Israel. Naitala yung mga naganap sa kanya nung lumapit siya sa Diyos, nung may nangaral ng salita ng Diyos, at paano siya nagkaroon ng pagbabago, nakatala. Kaya nga nababasa natin, di ba? Tapos, sabi sa 19, also his prayer, and now God received his entreaty, and all his sin and trespasses, and the sites where he built high places, and set up wooden images, and carved images, before he was humbled. Indeed, they are written among the sayings of Hosea. Bago niya makilala ang Panginoon, nakatala din yun. And in verse 20, so Manasseh rested with his fathers, and they buried him in his own house. Then his son Amon reigned in his place. Nung namatay si King Manasseh, sumunod ang kanyang anak. Tandaan nyo, from a righteous king, si Hezekiah, nagkaroon ng masamang anak na nabuhay ng matagal sa kasalanan, and then binago ng Diyos. Isa sa mga pinaka-remarkable cases ng pagbabalik loob sa Diyos. At nagkaroon siya ng anak na naging hari, na naging masamang hari din. Kumbaga, hindi automatic na sumunod sa kanya. Kung paanong nagrebelde siya sa kanyang ama, sa katwiran ng kanyang amang gustong sundin, yung kanyang anak rin mas sumunod sa kasamaan. Again, we can praise God and thank God. Kaya niyang baguhin ang pinakamalalang makasalanan, just like Saul of Tarsus to become the Apostle Paul. Napakaganda at encouraging thought. Hindi magiging hadlang sa sino mang makasalanan ang kanyang kasalanan para tubusin ang tagapagligtas, because mas makapangyarihan ang Panginoon sa ating kasalanan. Yung kasabi nating, the darker the night, the brighter the light. Mas madilim, pero ang liwanag, mas kitang-kita kapag nagliwanag. At yun mismo ang sabi sa Romans 5:20 and 21. Ano sabi sa Romans 5:20 and 21? Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Kaya sa mga taong hirap na at parang feeling nila hindi naman sila patatawarin ng Diyos, mas higit daw sumasagana ang biyaya ng Diyos kahit malaki ang ating kasalanan. Kayang-kaya niyang linisin tayo, kahit sino pa tayo sa harapan ng Diyos. In verse 21, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Anong ibig sabihin? Mas makapangyarihan ng Diyos at gusto ng Diyos mabalik sa Kanya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Hindi sa atin na bigla ating binago yung sarili natin. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya nga yung mga pinapanalangin natin for a long time, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya pa rin silang kilusin ng Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Manalangin
At patuloy nating ibahagi ang salita ng Diyos dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga tao na napapahamak, para sila'y maligtas. Wala nang ibang paraan para malaman nila at makilala nila ang tagapagligtas. Doon natapos ang buhay ni King Manasseh. Salamat sa Diyos, bago dumating ang huli, binago siya ng Diyos. Pero ang kanyang kaligtasan na personal ay hindi naging paraan para tanggalin ng Diyos ang galit niya sa buong kaharian ng Juda. Sa panahong nararapat, winasak pa rin ng Diyos ang kaharian ng Huda. At pansinin niyo, kanino binabalik ang malaking bahagi na dahilan sa pagwasak ng Diyos sa kanilang bayan? Sabi sa 2 Kings 23:26, "Nevertheless, the Lord did not turn from the fierceness of His great wrath with which His anger was aroused against Judah." Why? Because of all the provocations with which Manasseh had provoked him. Oo, binago siya ng Diyos. Pero itinuloy ng Diyos ang paghatol sa kanyang bayan dahil marami ng ginawa ang mga tao at ayaw na ng mga tao na totoong bumalik sa Diyos. Salamat sa Diyos, kasama tayo sa mga taong hindi niya pinabayaan. Salamat sa Diyos dahil hindi tayo hinayaan ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan at mapahamak. Pero nawa, pagkatapos nating makilala ang Diyos, ito na yung panahon para lumakad ayon sa salita ng Diyos bilang pagsunod sa Kanya. At mas marami pa nawa ang bahagian natin ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Naway, pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita at encourage tayo ng Panginoon magpatuloy sa Kanya. Let's pray. Almighty Father, we praise you for your goodness sapagkat maging sa halimbawang ito, Panginoon, pinapakita niyo ang kalakhan ng inyong biyaya at habag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa aming kasalanan. Hindi man namin kayang sukatin ang lalim at lawak ng aming kasalanan, pero masigit ang inyong biyaya. At wala kaming ibang pwedeng sabihin kundi salamat, Panginoon. At nawa maging encouragement ito sa amin para gamitin namin ang nalalabay pang panahon ng aming buhay, hindi para ito ay muling sayangin, kundi para gamitin namin ng lubos para sa inyo at para sa iba na wala pa pagkakilala sa inyo. Nawa, patuloy nyo kaming patatagin bilang inyong mga anak. Sa madilim na mundong ito, ang liwanag ninyo sa amin ang makita. Nawa, tunay na kayo ang aming parangalan at pagpalain niyo po ang ingatan ng inyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus. God bless us all.